Marami sa atin natatakot dito sa mataas na cholesterol. Tuturuan ko pa kayo ano mga senyales na makikita natin sa katawan, sa mukha, na posible mataas ang cholesterol. Yan po yung cholesterol. Ito yung normal na tao. Pag bata pa, kita mo, yung mga artery niya malinis. Diba? Ang ganda ng daloy ng dugo. Pero pag tumatanda, maraming kinakain matataba, baka may lahi kayo high cholesterol, o baka naninigarilog. Yung ganito, okay pa dumadaloy pa yung dugo. Dito, medyo barado na. Yung ba, malaki na barado. Dito, heart attack na yan. Bigla na nagbara. So, very high cholesterol na yan. Okay. Titignan natin mga senyales, makikita sa muka at sa katawan. Basically kasi, ako po bilang internist at cardiologist, syempre gusto natin ibaba yung cholesterol. Although, mas gusto ko sana kung pwede mababa lang ang dosis ng gamot or iwas sa pag-inom ng gamot kung makukuha na natin dito sa mga lifestyle change, di ba? So, level of cholesterol muna, pinakamaganda, total cholesterol, 200 or below. Yung ibang doktor, lumampas lang konti ng 200, 202, 204, nagbibigay na agad ng gamot sa cholesterol. Pero ako, usually hindi pa ako nagbibigay. Dapat sa akin, depende sa pasyente. Kung talagang mataba, diabetic, may heart attack, ay pwede mo bigyan kahit mababa. Diba? Pero kung babae naman siya, healthy, wala naman risk factors, kahit mga 240, 250, minsan hindi ko pa binibigyan diet lang muna. So, depende po, hindi lang sa level ng cholesterol, kundi sa kondisyon ng pasyente. LDL ang bad cholesterol, gusto natin less than 130. Okay? HDL, ito yung good cholesterol, gusto natin mas mataas to. Ito may protection. Ang triglyceride kasi parang cholesterol din siya, although iba yung mga factors na nagpapataas sa kanya at nagpapababa. Pero yan din binabantayan natin. Kung masyado mataas yung triglyceride, lampas 200, lampas 300, etong mga senyales at lifestyle change makakatulong. Yan. Siyempre, later on, yung iba, pag hindi nakuha dito sa natural remedy, binibigyan din ng gamot. Okay, tingnan natin mga senyales, ha. Karamihan ng taong mataas ang cholesterol, walang senyales. Kung konti lang taas, wala ka naman makikita sa itsura nila. Pero yung super taas, yung talagang mataas ang cholesterol, 300, medyo may edad na, matagal nang mataas ang cholesterol, pwede ka na makakita ng senyales. Isang factor din para mahuli mo kung mataas ang cholesterol ng isang tao, tatanong mo yung lahi niya. Meron ba siyang magulang, nanay, tatay, lolo, lola na mataas ang cholesterol? Meron bang inatake sa puso sa batang edad 50 pa lang inatake sa puso? Ibig sabihin, may lahi ba sila na mataas ang cholesterol? Minsan, payat lang yung tao. Actually, wala sa taba, wala sa payat Merong super taba, pero normal ang cholesterol. Meron namang sobrang payat, pero may lahi sila, napakataas ng cholesterol. So, marami walang senyales, pero yung iba, nagkakaroon din. Like dito, nakikita sa mukha, may tinatawag na santelasma. Papakita natin yung picture. Cholesterol, taba yan Kaya makikita mo, taba, madilaw, di ba? So, madilaw-dilaw dito sa balat, sa may mata. Okay? Minsan sa mata mismo, makikita natin may pabilog na fatty deposit, meron din. Meron din iba sa loob mismo ng mata. Di ba? Lumalabo ang mata, nagbabara yung mga vein, retinal vein occlusion, cholesterol din. Pwede rin yan. Tingnan natin, Ito yung santelasma, Merong mga madidilaw, parang mga taba-taba dito. Usually sa mata. Maliit lang muna, palaki ng palaki yan. Pag may ganyan, mataas ang cholesterol. Suspect mo pati yung ugat, yung artery, meron din bara. Pakita natin, Doc Lisa, para makita nila. Ayan, ganito itsura, ayan, Minsan, tingnan nyo sa salamin, baka meron kayo nito, pa-check nyo cholesterol nyo. Parang bump siya, pero ito marami na to
mahirap siya tanggalin. Dapat ibababa nyo yung cholesterol nyo, iwas sa matataba. Yung iba, make-up na lang. Kasi hindi mo naman pwede operahan eh. Baka mag-keloid lang yan. Tawag dito santelasma, cholesterol deposit. Meron din naman sa mata mismo. Dito, arcosinilis, tingnan nyo to. Merong puti na nakabilog. Actually, itong puti na nakabilog, common yan sa edad 60 pataas. Okay, pag tumatanda tayo, tingnan nyo yung mata nyo sa salamin, edad 40, 50, makita nyo may half bilog na kayo. Ako may half bilog na. Kung kayo edad 60, nagkaroon ng bilog, pwede natin sabihin pagka-edad. Pero kung bata ka pa, let's say 40 years old, 30 years old, yung mata mo may pabilog na nito, check mo cholesterol mo. Baka high cholesterol sign na yan. Ito yung sinasabi ko. Hindi lang sa mukha lumalabas to, minsan sa katawan, any part, sa dibdib, sa likod, sa tuhod. Pakita mo, Doc Lisa. Para siyang taba-taba na focus natin. Para siyang taba-taba na, yan. Pag nakakita kayo ng ganyan sa katawan ninyo, iba itsura niya, hindi siya pimple eh. Ano? May dilaw-dilaw siya na makinang-kinang eruptive xanthomatosis. High cholesterol. Ang cholesterol kasi, malaking tulong yung atay natin eh. Pag metabolize ng cholesterol, sa kinakain natin, pwede rin tumaas ang cholesterol. Sa lahi natin, pwede rin. Sa kuko, pag nagbara lang, ito medyo rare eh. Pag nagbara na yung cholesterol sa mga artery, pwede magkaroon ng itim-itim. Pero maraming dahilan eh, bakit nangingitim. So, isang possibility din yan. Siyempre, pag mataas ang cholesterol sa matagal na panahon, lalo na pag may edad na, may komplikasyon na. Pwede magbara yung artery sa paa. Pag naglalakad, masakit ang paa. Pag malala, sinasabi ko sa inyo, pwede ma-stroke. Ma-stroke, magbara yung sa utak, stroke. Pwede rin ma-heart attack, mabara sa puso, heart attack yan. Yung iba, high blood, pwede rin, ayan, no? Yung iba, prone din magka-diabetes. Ito, complication na to. Yung pala, high cholesterol. Okay? So, tips natin, ano gagawin? Ano yung mga natural remedies natin? Siyempre, iwas muna sa mga pagkain na nagpapataas. Ayan, lahat ng mga karne. Favorite natin, cake, biscuit, maraming masyadong mamantika, butter. Ang problema kasi, ito, maraming tatamaan. Pag yung mantika natin, tumitigas yung sebo sa room temperature. Dito, di ba pag nagluto ka ng adobo, di ba yung mantika, ano siya, di ba nilalagay nyo pa sa kanin. O nilagang baka, nilagang baboy, di ba may mantika yan. Pero pag nalamigan yung adobo mo, di ba titigas na yun? Pag tumitigas yung mantika o taba, masama po yun. Tawag dyan saturated fat. So, yung mantika na tumitigas, nagsesebo sa room temperature, masama po yun. Yun na nagbabara sa puso. Parang butter, di ba? Matigas din siya. Pagkaing iiwasan natin para hindi tumaas ang cholesterol, ito, trans fat naman, margarine. Popcorn, microwave, may butter yan. Butter, maraming keso, full cream milk, mga fast food, di ba? Kaming trans fat. Siyempre, french fries, puro mantika. Cream cheese, ice cream, egg yolk. Pwede naman kumain ng itlog, mga 1 egg in a day. Pero yung pula, medyo bawas-bawasan. Huwag naman yung 6 na itlog. Siguro isa lang in a day pwede. Medyo mataas cholesterol kasi 200 mg. Siyempre, red meat, di ba? Yung mga taba, konting bawas, tapyas. Ano naman yung mga pagkain na nakakababa ng cholesterol? Natural remedy natin. Turmeric, luyang dilaw. Nakakababa ng bad cholesterol. Garlic, bawang. Di ba? Maganda ang bawang. Pampataas ng good cholesterol, nabababa yung bad cholesterol. Green tea, may antioxidant. Pwede rin. May catechins, nakakababa rin ng bad cholesterol. Itong mga gulay, especially oatmeal, ito, isa-isahin natin, ha.
More soluble fiber, maganda. Eggplant, okra, oatmeal. Dalawang fiber, may soluble tsaka insoluble. Ang soluble fiber tulad ng nasa oatmeal, brown rice, mga munggo, mga beans, sa gulay na iba, maganda sa kanya, nag-absorb siya ng tubig. Kaya pag kumain kayo maraming fiber, as usual, 8 to 12 glasses of water. Kailangan maraming tubig iinumin mo, 8 to 12 glasses, para magsama sa fiber, para malabas sa katawan, bumaba ang cholesterol. Isang trick din para bumaba ang cholesterol, damihan ng tubig. Kasi pag maraming tubig, may katulong yung fiber na lumabas. Isa pa, pag maraming tubig iinumin, maganda sa atay. Ang atay natin, atay nyo, kailangan ng maraming tubig para gumana. 'Di ba? Para mag-metabolize, para ma-breakdown ng liver yung cholesterol, kailangan gumagana siya, kailangan niya maraming tubig. Okay? So, pag maraming pag maraming soluble fiber, parang magiging paste-like gel siya, bababa yung LDL mo. Okay, mas madudumi mo siya. Yan. Garlic, sinabi ko, maganda rin. Yan. Sari-saring gulay. Yan, fiber. Avocado, pwede ang avocado kasi ang avocado may oleic acid. Okay, good fat siya. Hindi siya bad fats, good fats. Nakakababa ng LDL cholesterol. Okay? Sa prutas, peras, mansanas, strawberry, may pectin yung apple, fiber yan, nakakababa din ng LDL cholesterol. Sa oil, mas gusto nila olive oil Pero kung ano man oil natin, konti lang gamitin. Ganun na lang. Less prito, di ba? Less prito, less mantika, kasi mahal naman yung olive oil Yun ang problema. Isda, malaking bagay pagkain ng isda. Isda kasi may omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids, nakakababa ng triglyceride, may tulong din. Yung mga tips ko, hindi lang pang cholesterol, pati triglyceride, mabababa din. Tsaka yung isda na may omega-3, nakakabawas ng bara sa puso. Tulad ng sinabi ko, mga soybeans, soya, tofu, soy milk, diba? Soy products, nakakababa ng LDL, bad cholesterol, tsaka nakakababa ng triglyceride. Okay? Iwas tayo sa mga sugar, di ba? Other tips, syempre, tulad na sinabi ko, maraming tubig, napaka mahalaga. Tigil sigarilyo. Andyan stop smoking. Stop smoking. Ang paninigarilyo, pinapababa niya ang good cholesterol natin. Bababa HDL mo. Ang paninigarilyo, pinapalala niya yung bad cholesterol. Yung LDL mo daw, pag naninigarilyo ka pa, magiging mas sticky, mas madikit yung LDL, mas didikit sa mga artery, mas mamamaga, mas swollen and inflamed yung artery, kaya mas magbabara, mas ma-heart attack. Kaya smoking na, high cholesterol pa, tuloy-tuloy na yung problema natin. Dapat sapat na tulog. Nakalagay ba dito? Sapat na tulog, 7 to 8 hours. May konting pag-aaral Kulang sa tulog, tumataas ang cholesterol. Pwedeng kulang sa tulog, kain ng kain. Mas maraming kinakain, nagugutom. Exercise, pinakamaganda, pampababa ng triglyceride. Pag triglyceride yung mataas, exercise. Cholesterol, bababa din. May pag-aaral, with exercise, lower bad cholesterol, higher HDL, good cholesterol. Bababa blood pressure with exercise, bababa blood sugar. So, panalo ka sa lahat. Alcohol, syempre, bawas, exercise, at iba pa. Ito, inuulit ko lang yung mga healthy beans, oatmeal. Oatmeal, 1 cup a day, bababa ng mga 20 points ang cholesterol mo, 10%. Yan. Avoid red meat, say no to junk food, at iba pa. Exercise, more fiber, and quit smoking. Sana po nakatulong tong video natin. Pero syempre, kung mataas talaga cholesterol, sinabi ko sa inyo, ito ulitin natin. Mataas ang cholesterol, may sakit na sa puso, lalaki, diabetic, mataba, matigas ang ulo,
pa-check tayo sa doktor. Kasi itong mga high risk na tao, malamang hindi susunod sa payong to, or kahit sumunod, mataas pa rin yung cholesterol, sila yung kailangan uminom na ng gamot. Sila na kailangan uminom ng atorvastatin, simvastatin. Okay lang naman po eh. Sabayan nyo ng gamot, sundin nyo to para at least, hindi pwede kasi gamot lang. Hindi pwede iinom ka lang ng atorvastatin, simvastatin, tapos lahat ng bisyo gusto mo, lahat ng lechon kakainin mo. Hindi ganoon eh. Dapat, may tulong yung gamot, lalo na kung high risk yung pasyente, may tulong din tong lifestyle change. So sana po may tulong to and pa-check kayo sa inyong internist at cardiologist. God bless po.